Dadako tayo sa tithes and offering. Amen? So, in the tithes and offering, amen, kinuha ko po sa book of Mark, chapter 12, verses 42 to 44. So, sino nakaalala sa matandang balo? Amen. Tita ko po yun. Amen? So, ganyan po tayo. Kasi, pag Pinoy talaga, may istorya, di ba? So, doon po, yung tita ko po, in a scripture said, in 42, and there came a certain poor widow, and she threw in 2 mites which make a farthing. Amen? 43, and he called unto him his disciples. So ito na po yun. Yung time na tinawag ni Jesus Christ yung kanyang mga disipulo. Kasi meron siyang na-observe doon sa tita ko, yung matandang balo. Amen? And he said unto them, verily I say unto you, that this poor widow hath cast more in than all they which have cast into the treasury. 44, for all they did cast in of their abundance, but she of her want did cast in all that she had, even all her living. So sa madaling salita, nakita ng ating Panginoong Diyos na siya yung maraming naibigay. Doon sa pagkakataon na meron siyang, yung balo na yon. Amen? So sa Tagalog, merong isang mahirap na biyuda, na nagulog ng 2 pirasong barya. So ibig sabihin, 2 pilak lang ang kanyang naibigay. Amen? Bagkos, napansin na ating Panginoon, sa paghulog niya, siguro pilak yun. Siyempre, pag maghulog yun, tumataging ting, 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 gumagano. Kung marami yun, kumakanta yun, ting, ning, 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 di ba? Ganun saan. Pero yung napansin ng ating Panginoon na tumunog, ting, ting, 2 piraso. Kaya tinawag niya kasi merong something na nakita ating Panginoong Jesucristo sa balo na yon, sa tita kong balo na yon. Amen? So, ngayon, sinabi niya, magmadali kayo. Siguro, sa senaryo na yon, magmadali kayo. Nakita niyo yung balo, di ba? So, sinabi niya sinabi na ating Panginoon, sinabi ko sa inyo ang totoo, mas malaki ang ibinigay ng biyudang iyon kaysa sa lahat ng nagbigay. So, ikaw ba naman, nagpapansin doon, saang malaki doon? Di ba? Saang malaki? Narinig ko, ting-ting, 2 lang Di ba? So ngayon, Jesus' teaching on tithes and offering emphasized the importance of giving from a sincere heart and sacrificial heart. So ngayon, pag nagsalita si Jesus Christ noon, hindi agad maintindihan ng mga kanyang followers. Kaya, ini-emphasize niya. Bakit? Ganun na lamang yung pagbigay. Bakit sinabi ni Jesus Christ na mayroong sincere and sacrificed heart? Amen? So, He highlights the intention of purity and devotion behind our giving. Parang tayo yung byuda na yun. Amen? Nakita niya na yung fulfilling na pagbigay na sinabi niya, yung intention ba, na pag nagbigay ka para talaga sa Diyos. Kasi sinabi niya, intention of purity and devotion. So, ibig sabihin, nakasalalay yung doon sa binigay mo. Kung sino yung binigyan mo, nakasalalay yung buhay mo. So, alam niya, para sa Diyos to Bakit? Yung 2 pilak na yun, yun na lamang ang natira sa balo na yun. Because He intention to give what for Jesus due, or what for God the Father's due to her. Amen? So ngayon, sinabi niya, Jesus, behind of giving, urging us to prioritize justice, mercy, and faithfulness alongside on our financial stewardship. Yun pala yun. Amen? Yung sa faithfulness natin, alongside doon sa financial and stewardship, tayo'y tagapangalaga lamang. Bakit mo iimbakin yan? Amen? So, ibig sabihin, hindi yan para sa iyo. Para sa Diyos na ibabalik mo. Amen? In those days, amen, kasi si Jesus Christ na, kung sa lumang tipan po tayo, meron dapat sa Panginoon at yun yung 10% dun sa book of Malakay, di ba? But Jesus teaching us more than that.
Kasi bakit? Sincere eh. Kung sahod, example natin, kung sahod mo 2 milyon in a year, annual, di ba? Kontrata. So, ibig sabihin, monthly mo, di ba? Malaki. Kung more than that, kasi sinasabi ni Jesus Christ is He emphasized the giving of sincere and pure. Kung malaki pa dun, di more than 10% pa. Hindi lamang 10%, but in sacrificial heart, there's a living na nagbigay sa kanyang sarili, which is our Jesus Christ. Amen? So now, the widow offering, Jesus praises the widows who give her entire livelihood. Kasi yun na lang natira sa kanya eh. Kasi bakit? Alam niya yung matanda ng balo na yun ay nagtitiwala sa ating Panginoon. Amen? Because to His riches and glory, alam ng matanda na yun, hindi siya pababayaan. Amen? So now, is demonstrating that true giving is about the attitude of the heart and the willingness to give generously. So, nagmumula sa puso yun, kapatid. Hindi lamang napupunta ka ng church dahil alam mo na magbibigay, meron kang maibigay. Hindi po. It's about our heart. Kaya nga, gabi pa lamang, no? O dito sa Middle East, Thursday, yung heart mo ay nasa Diyos na. Na-prepare na. Para bukas, hindi lamang nagigising ka ng maaga, ay, gising ako ng maaga kasi magsisimba. Hindi po. It's for the Lord. Amen? Kasi, hindi ka, lalo na pag hindi ka makabigay, ano yung ibibigay mo? Siyempre, yung talent mo, effort, di ba? So, you need to prepare your heart. Amen? So, now, what we gain? Sa nakikita natin, Jesus, no? What we gain is giving with a pure heart. Ito yung nagigain natin. Meron tayong dalisay na puso sa pagbibigay. Amen? Wala man tayong maibigay. In example, sa finances, but you give your time. Kasi hindi lahat ng tao merong time para sa Diyos. At yung iba gusto magsimba pero walang time. Kasi bakit? May mga overtime. Meron silang mga work na gusto nilang tapusin. Merong mga project, di ba? Yun yung nakakalungkot. But we are blessed. Bakit, kapatid? Nanonood ka ngayon at ito yung time na inigawad sa iyo ng ating Panginoon. Amen? So, giving, no, is emphasizing the giving secretly with a genuine intention to worship and obey God. So, nag-obey ka. Genuine yung pagbabalik loob mo sa ating Diyos. Amen? And rather than seeking human recognition, para tawag ito yung may pakita mo sa iba ba na ikaw ay maka-Diyos. Bagkos, hindi mo pinapakita secretly, no, na meron kang relationship sa ating Diyos. Amen? So, pangalawa, you have, no, to gain that greater than tithes. Nakikita mo hindi lamang tithes yung nakukuha. More than that because you are investing eternal life. Unang nagmahal ang Diyos sa iyo. Kaya binabalik lang natin yung narapat para sa Kanya. Amen? Jesus, no? In the scripture, Jesus rebukes the religious leader for meticulously tithing even from minor possession but neglecting weightier matters like justice. Kasi hindi na alam ng iba, basta't naka-tithes na lang sila. In-example na dito yung religious leader, no? Na magbigay talaga. Bagkus hindi nila sinasa puso na ano ba yung dapat na pagbibigay. Amen? And pangatlo, you gain a treasure in heaven. Amen? So it means, nag-invest ka ng kayamanan sa langit. Dahil we are, in the first place, we are the steward of this world. Tagapangalaga lang tayo, kapatid. Amen? Pag-screening doon sa heaven, mawawala yung makamundo. Bakit? Nalulusaw yun. Walang value yun sa ating Diyos. Kundi lamang ang sarili mo, no, na spiritual. Amen? So, He calls for a balanced perspective, prioritizing matters of the heart and action that brings righteousness and compassion. So, in short, no, pinapakita din ito yung sa action. Dahil yung balok na yon,
na alam niya na hindi siya nagdadalawang isip. Instead, no, directly, talagang hinulog niya yung barya. Hindi siya nagdalawang isip na, ay, wala na akong kakainin, ibibigay ko pa. Di ba? So, in action that they have righteousness and compassion. Kasi nakikita mo na mayroong mas nangangailangan sa perang to. You are sufficient. Gaya nga ng aming prayer meeting kagabi. God's give grace insufficient. Hindi ka pagkukulangin. Amen? And lastly, you have again that the joy of giving generous. May kaligayahan, kapatid. Kahit nabawasan ka dahil nagbigay ka ng tithes, hindi ibig sabihin na walan ka. Ibig sabihin, you gain a joy. Kasi bakit? Nakakatulong ka na mas mapaganda pa yung inglesyang ito. Amen? Kasi hindi naman si Holy Spirit ang nagbabayad ng mga billing, ng tubig, kuryente, internet, mga musical dito, na para ma-enhance pa yung ating pagkanta. Amen? Pag-praise and worship sa Kanya. Amen? So, kailangan natin na mag-gain. Kasi bakit? Hindi lahat ng tao ay mayroong joy. Yung iba nga, limpak-limpak na pera, walang joy eh. Hindi po mabibili yung kaligayahan na ibinigay sa atin nating Diyos. Because Jesus' teaching on tithes and offering go beyond the mere observance of religious duty. Hindi lamang na nandito tayo sa pagiging relihiyoso natin, no? O dito sa ministry na ito, bagkus we worship God because we gain that sufficient sa atin. Yung nakakapagbigay ng kasiyahan sa atin. Yung nakakapagbigay ng long-term, timeless sa buhay natin. Amen? So, he emphasized the importance of giving from sincere sacrificial heart. So, nakikita talaga na nagsisakripisyo ka, meron kang effort, meron kang binigay na mas important in aligning our giving with our love for God. Because mahal natin Diyos, kaya nagbibigay tayo sincere and our desire to impact the lives of others profound ways. Para mas, ma-profound pa, ma-spread pa yung salita ng Diyos. Amen? Mas mapadali pa. Hindi kagaya dati na maglalakad ka para ma-share lamang ang salita ng Diyos. Ngayon, madali na lamang. So, we need na to encourage ourselves. Hindi po ako dapat mag-encourage sa inyo. Encourage yourself na we need a sacrificial to our tithes and offering. Amen? So, lahat po tayo, kung meron tayong mga churches o dito po, amen, sa ating iglesia, kung gusto po nyo na mag-tithes and mag-offer para mas ma-enhance pa ang gawain natin Diyos, it's time to talk our heart. Amen? So, let's stand and give our tithes and offering to God and praise